Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, JRM Family Worldwide. Gawis ay agaw takwamin. Welcome po sa ating family altar. Let me read the word of God today from Matthew 13 verse 23. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understand it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po niya rito, at ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tigi-100, may tiga-6 na po, at may tig-30. Salamat po sa salita ng Panginoon. Ang parabola po ng Panginoong Jesus ay kanyang binanggit mula sa Matthew 13, verse 3 to 9. At kanya po itong ipinaliwanag sa mga disipulo sa Matthew 13, verse 18 to 23. Dito po sa Bauco Mountain Province, ang mga prinsipyo po sa parabola ng ating Panginoon ay tunay nga pong nakikita at nararanasan namin. Tulad ng pagtatanim ng palay, kailangan muna naming ihanda ang lupa bago ilagay ang binhi o similya. Gaya ng pag-aararo, pagtatabas ng damo, at iba pa, na dapat maging handa rin po kami kung ano man ang maging resulta. Mula po sa ating binasa ay makakapulot po tayo ng mga katotohanan patungkol sa pagpapalalim ng ating pundasyon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mula po sa parabola ay makakakita tayo ng mga kasali sa kwento. Ang sower o ang maghahasik, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang binhi o similya, tawag po namin dito, ang salita ng Diyos. Ang lupa kung saan naihasik ang mga binhi, ang klase ng puso ng tao na nakatanggap ng salita ng Diyos. At sa ating binasa ay ang matabang lupa o maayos na puso na nakakaunawa sa salita ng Diyos. At ito ay sinusunod at isinasa buhay. Ang ani, ang dami ng tubo mula sa binhi. May pangdaanan, 6 po, at 30 na ani. Hindi man pare-pareho ang dami ng ani, ngunit may siguradong ani. Kung ating titignan, ang sower o manghasik, ang binhi at ang bunga ay lahat ay galing sa Panginoon. Hawak at tunay na ating iaasa sa Diyos. Sa 4 na bagay na makikita natin, ang lupa o ang puso ng tao, ang kritikal o mahalagang pagtuutuunan ng pansin upang ang parabola na ito ay ating mauunawaan at tunay na maisabuhay ang mensahe. Ang puso ng tao na hinalintulad sa 1, matigas na lupa o matigas na puso. Pinatigas ng kasalanan. Nadidinig ang salita ng Diyos ngunit hindi nauunawaan. Kinukuha agad ni Satanas ang salita ng Diyos upang hindi magkaroon ng malalim na pangungusap sa taong ito. Pangalawa po, mabatong lupa o ang mababaw na puso. Madaling tanggapin ang salita ng Diyos, ngunit kapag may pagsubok na dumating, ito'y agad na bumabalik sa dati at hindi naipanghahawakan ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Pangatlo, madawag na lupa o ang puso na puno ng maraming alalahanin ng mundo. Naririnig ang salita ng Diyos, ngunit ito ay napapang-ibabawan ng mga bagay sa mundo. Hanggang ang salita ng Diyos ay unti-unti na mawala sa kanyang sistema at panahon. Pang-4, at ang huli nga ay ang matabang lupa o ang puso na maayos sa pagtanggap o pakikinig sa salita ng Diyos. Pag-unawa sa salita ng Diyos at pagsunod dito.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? In Jeremiah 17 verse 9. Sa Tagalog, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya po sa pagninilay-nilay po natin sa salita ng Panginoon sa ating family altar sa araw na ito, tatlong responses po o pagtugon ang maaari po natin makita at isagawa. Una po ay pagtugon ng pasasalamat, panagyaman. Sa atin po na tumanggap na sa ating Panginoon, bilang Diyos at sariling tagapagligtas, magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa kanyang biyaya sa atin na noong naihasik po ang salita ng Diyos sa ating mga puso at buhay, tayo po ay nasa kalalagayan ng may maayos na pakikinig, pag-unawa at pagsunod. Isinuko po natin ang ating buhay sa Diyos. Tinalikuran ang ating mga kasalanan at hinarap ang panawagan at layunin ng paglilingkod sa ating Panginoon. For this, we are forever grateful to our God. Pangalawa po, ay ang pagtugon ng paghingi ng tulong sa ating buhay, pananampalataya at paglalakbay. Tayo po ay humihingi ng biyaya at tulong sa Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Na tayo po ay samahan at lagi na biyayaan magkaroon ng matabang puso sa Panginoon, sa mga salita niya nating tinatanggap sa bawat araw. Maiwaksi po natin ang sasalanan sa ating buhay. Hindi maging mababaw ang pagtanggap natin sa kanyang salita. Hindi matabunan ng mga bagay sa mundo ang kanyang salita na ating naririnig. Makita nawa sa ating buhay ang bunga ng binhi na ito. Ang bunga ng kaligtasan, ang bunga ng pagbabagong buhay, maging kawangis tayo ng ating Panginoon at bunga ng pag-aani ng kaluluwa para sa Panginoon. Pangatlo po, pagtugon ng panalangin para sa mga tao na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Isang panalangin na ang Diyos ang humawak sa kanilang puso, sa kanyang biyaya at awa at sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay mabuksan ang kanilang puso sa salita ng Diyos. Maging matabang lupa ang kanilang puso para mapakinggan, maunawaan at sumunod po dito. Nang sa gayon, sila din ay makaranas ng bunga ng kaligtasan, kapayapaan at kasapatan mula sa ating Panginoong Hesus. Nawa, bilang tumanggap ng salita ng Diyos at ng kanyang biyaya, tayo rin ay magamit ng Panginoon bilang mga anak niya. Nananampalataya at lingkod niya na makapagbahagi din ng salita ng Diyos sa iba. Lalo higit ngayong panahon ng Kapaskuhan, kung saan ang puso ng tao ay naghahanap ng saya, kahulugan at pag-asa. Alam natin na tanging ang Diyos Panginoong Hesus lamang ang tunay na pag-asa ng kanilang buhay. Kaya sa lahat ng ito, tayo ay tumingin at patuloy na umasa, magtiwala, lumapit, makinig at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, ang ating Panginoon, our Lord Jesus Christ, who is the loving sower. Jesus Christ, the one generously scattered the seeds of love and His word to all people. The faithful grower, Jesus Christ, the one who from the time past until now continues to be patient with us, with all of us, through the years to grow the seeds of the word of God sown into our lives, and the victorious harvester of our life, Jesus Christ, by His death and resurrection assures us of harvest. Because of His life, one seed that was sown for our salvation, so that in Him we will be all
be raised as seeds, fruits, and harvest for the glory of the Father. Tayo pong lahat ay manalangin sa gabing ito. Dear Heavenly Father, praise and honor you, for you are the loving sower of the message of the kingdom of God. We thank you, Father God, sa araw na ito at sa gabing ito at sa bawat isa po sa amin, oh God. You have sown the seeds of the Word of God, especially the message of salvation, so that each one of us might receive the forgiveness of our sin, life and its fullness, and your good plans for us here on earth and eternity. Humihingi po kami ng iyong grace, mercy, and help to keep our hearts as good ground for your word. Palakasin mo po kami, patuloy na palakasin mo po kami uh, by the Holy Spirit to resist sin, temptations, and to deny ourselves and other worldly cares that will make our hearts away from you. We pray that our hearts will be kept hungry and thirsty for you, your word, your will, and your works in our life. May we hear your word, understand your word, and obey your word with a loving heart. Patuloy po tayong manalangin para sa pamilya at mga kaibigan po ng bawat isa sa atin that are not yet in a relationship with you. May you cultivate their hearts in your own personal way, that they may be open and responsive for your word and your touch upon their lives. As you have been a faithful grower to each one of us, may your divine patience be perceived as a chance and hope being extended to our loved ones and friends. We pray as we commit our hearts to you, you will be a victorious harvester of the fruits you have assured for a good ground, the fruit of salvation, the fruit of transformation, and the fruit of multiplication of souls and disciples for Jesus. We thank you for your mighty word and message, and with all these things we all ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all po.